Lagyan natin ng barya. 5 piso. Merong nag-request sa akin na covered cord na kontroladong ilaw, hinuhulugan ng barya. So, bumili ako ng universal coin slot. Nilagyan ko lang ng DC jack yung ano niya, yung supply niya. Wala akong minodify dito. So, testing ko lang yung power niya. Meron siyang ilaw dito. Merong 2, 4, 6, 6 na ilaw. 3 pindutan, set, add, tsaka minus. Tapos dito may pindutan ito, nasa medium to. Lagay ko lang sa slow kasi tester ko. Kasi hindi ko makuha yung sequence kung anong ginagawa niya. Pero pagkagaling sa box, nakakabasa na siya ng barya. Subukan natin hulugan, piso. Nalabas 1. Bago na ilaw yung pangalawang ilaw. Sa 5 piso, 5. Bago yung pang-apat na ilaw. Sa 10 piso, 10. Bago yung huling ilaw. So wala akong ginalaw dito pagkabili ko, ganito lang. Ito yung supply niya. Meron siyang 4 na wire. Ang supply niya ay red tsaka black. So kailangan pa nito ng timer para magagawa natin yung project na gusto natin. Pero sa tutorial na to, siguro kahit na anong gusto natin, yung car wash, yung tubig, siguro mako-cover natin ito. Kukunin lang natin yung basic at saka yung idea. Okay? Kailangan niya ng Allen timer. So dito meron akong lumang timer kaso hindi ko alam kung paano man. Galing to sa lumang piso wifi. Kaya bumili na lang akong bago, mura lang to. Maglalagay ako ng link sa video description. Kung saan ko siya nabili. Ito hindi ko pa nasusubukan. Kakarating pa lang. Ewan ko kung ba't ito. Meron tong mga kable. 4 na set. Tapos ito yung 7 segment display niya. Makikita natin napuputol yan. Baliin na natin. Yan. Pati ito. Pwede natin i-mount to. So kahit nasaan gusto natin. Meron siyang dalawang relay. Voltage regulator. Meron siyang sariling, ang tawag dito, full bridge rectifier. Tapos meron siyang microcontroller. Tsaka deep switch. Buzzer. Tapos ito yung input niya. Ito yung input 12 volt AC. Kasi nga meron siyang sariling rectifier. I-convert niya yun sa DC. Tapos magbo-voltage regulator siya ng 12 volt. Tapos dito naman yung dalawang relay, itong BS105, BS106. Tinrace ko siya. Kung titingnan natin, ito yung coil ng relay. Ito, sa isang relay, tsaka itong isang to. So magkasama lang yung coil niya. Tapos ito, nakaparallel lang siya. So sabay siyang papalo. Pwede natin gamitin ng nakaparallel para gamitin sa mas mataas na load. Ang relay niya ay 12 volt, 10 ampere sa 250 volt AC. 10 ampere siya, so 20 ampere pwedeng gamitin. Pero resistive load yun. Mamaya gagamit tayo ng contactor para makontrol natin yung ilaw. So kahit matataas na wattage, okay lang. Basta contactor ang gagamitin natin. Pero kung maliliit na load lang, kaparehas ng sa piso wifi, sa piso net, ang gamit niya lang, tong relay na to lang. Lalagyan lang ng power yung monitor. So iniisip ko dito siya na rin ang magbibigay ng power dito sa coin slot natin kasi meron siya dito nakalagay. Ground 12 volt tsaka yun lang, pero 3 pin siya. Ito dito. Ito sa power. 12 volt AC. Papunta sa coin slot. Tapos ito yung dalawang relay. Common, normally closed, normally open. So mamaya natin kabit to. Subukan muna natin to. Ngayon, ang gamit kong supply dito sa coin slot, yung 12 volt adapter na yon. Hindi ko alam kung anong mangyayari pag dumaan sa rectifier yung 12 volt DC. Pero kung meron din mga nabibiling transformer na maliliit kasama niya. Pero subukan natin gawing DC. Okay, kunin na lang natin to. Subukan natin inputan siya ng 12 volt DC galing sa adapter. Power natin to ng 12 volt DC. Okay, tingnan natin kung may puputok. Wala, may tumunog.
Umilaw. Alright, testerin natin. Okay, testerin natin. Ang 12 volt natin na pumasok ay dito. Dito. 12.253. Ang output niya ay ito. Saka ito. 10.7 volt. Bumaba dahil dumaan sa diode. Voltage drop. Pero tingnan natin kung kaya niyang... Pwede tayong magrekta. Kung susundan natin yung trace, kunin natin yung isa. Parehas lang sila may rectifier. Ito rectifier, halos kamukha lang. Kung titignan natin yung input, ito. Pasok siya sa dalawang diode. Sa kabila, ganun din. Ito yung output na negative. Ito yung output na positive. Makikita natin sa capacitor. Yung negative ng capacitor, ito. Nandito yung paa niya. Pwede natin i-diretso dito yung DC 12 volt. Kung DC 12 volt ang gagamitin natin. Pero kung AC, dun tayo. Okay? Pero sa ngayon, 10 volt siya. Tingin ko pwede naman to. Okay? Tingnan natin yung output pala nito. Etong papunta sa coin sensor natin. Tingnan natin kung mayroong 12 volt. Kung tama ang hinala ko. Ito yung sa terminal na to. O sa jumper na to. 10.7 pa rin. Kasi 10.7 yung DC natin. Tingnan natin kung mapapower nyo to. Lagay natin dito sa black. Tsaka red. Okay. Ayun, nakakabit na yung red tsaka black. Supply muna natin. Lagyan natin ng 12 volt DC. Umilaw tong coin slot natin. Umilaw yung timer. O yung 7 segment ng timer. Wala sa timer. Hulugan natin ng piso. Hindi kumagat. Isa pa. Wala. O, wala pa pala signal. Pero gumagana na. Ito, pag connectahin natin yung puti. So, deadma lang siya. Pag connectahin natin itong dalawang puti. Puti ng coin slot, puti ng timer. Yung gray ng coin slot, siguro walang connection yun. O may ibang purpose yun. Dito lang tayo sa basic. So, puti lang. Hulugan ulit natin ng piso. Okay, 1 minute. May nagbibip dito. 3 bip na mahaba. Ito ay nasa default lahat. Pagkalabas ng box, ganyan na yung setting niya. Kung 10 piso, reset natin. Kung 10 piso, 10 minutes. O 9 minutes and 57 seconds. So, sa 10 minutes. Piso, 1 minuto yung default niya. Okay, alam ko pwede natin baguhin yan dito. Pero, dito na lang tayo sa basic. So, ayan lang, okay na. Testingin natin output ng relay. Kung gumagana. Salpa ko lang to dito sa isa. Yung gitna na yan, common yan. So, isa dito sa brown tsaka green ang normally open tsaka normally close. O, ito ay resistance lang. Wala. Wala yung green. Ibig sabihin, normally close tong green na to kasi dapat nakakontakt yan ngayon. So, tong brown, anti-test rin natin. Meron siyang continuity. Okay, ibig sabihin, nakakontakt yung relay na to. Yung brown, tsaka yung black, makadikit. Pag tinanggal ko tong supply, dapat mamamatay yan. Ang sikip naman ito. Namatay. Pag siyaksa ko to, walang mangyayari. Tapos, hulog tayo ng piso, dapat kukontak yan. Tutunog yung tester natin. Nagkaroon ng contact. Tumunog yun kasi piso lang. Yung 1 minute, kunyari 5 piso tayo, 5 minutes. Yung pag nag 1 minute siya, parang mag-warning siya. O ina-alarm niya yung user. Okay? Antayin natin matapos kung mamamatay yung tester natin. 5 seconds, tumunog ulit. Yun. So, ganun lang yung
mangyayari. Nakatikit yung tester natin sa brown tsaka sa black. So, ibig sabihin tong brown ang normally open, yung black ang common, at tong green ang normally close. Pag tinester natin yan, meron siyang contact. Pag ginulugan natin, 5 piso, hindi kumagat, niluwa. Bang, bang, 10. Yan. Ibig sabihin, yung contact natin, nag-open na yung close, gano'n. Tapos, check din natin yung isang relay. Pero dapat synchronize lang sila kung hindi ako nagkakamali. Pwedeng mali rin ako. Testerin na lang natin para sigurado. So, pares tayo na sa black at brown. Dalawang tester, dalawang relay. Pares may resistance. Okay. I-off natin ang supply. Ang supply, ito. Tanggalan natin ang supply. Nag-open. Okay, ba't nagkakaroon ng resistance tong isang relay? Sumasablay lang sa ating grabber wire o yung test probe natin. Hulugan natin ng piso. Nagkaroon. Parehas nagkaroon ng resistance. Okay, ibig sabihin, sabay lang talaga sila na contact yung dalawang relay. Okay, pwede natin siyang gamitin sa matataas na load. O kaya para hindi mabugbog yung relay. Halimbawa sa monitor ng PisoNet, dalawang relay pwede. Pero sa lumang model, makikita natin isang relay lang siya. Okay. 20 ampere tong isang to. Yung dalawang yung 10 ampere. So, bali 20 ampere din. Pero hindi naman recommended na 20 ampere. 20 ampere din ang ilagay natin. Siyempre, at least para sa akin, wag lalagpas ng kalahati para umaba yung buhay ng relay. Ayan, pare sila na-disconnect nung naubos ang oras. Okay? Testing muna natin ang diretso niya controlin yung 220 volt bago saka tayo maglagay ng contactor para sa mas matataas na load. Okay? Kuha muna ako ng pwede nating i-load kahit ilaw lang. Ito ang gagamitin nating sample load. Bukilya. Saka ilaw. 220 volts to. Nilagyan ko na ng wire. Tanggal ko muna yung adapter. Tapos, gamitan natin to ng 12 volt transformer. So, 12 volt transformer to. Hindi ako nagkakamali. Meron siyang fuse sa 220 volt. Kapares ng ginawa ko sa diagram. So, saksak ko muna to. Pero hindi pa siya naka-output kasi hindi ko sigurado kung 12 volt. Alam ko 12 volt pero gusto ko i-test muna para makasigurado. Okay, testerin muna natin. Nakasaksak na yan, may power na. Testerin natin itong output niya kung 12 volt talaga. 12 volt AC to dapat. 0. Naka-DC pala ako. Select ko lang. Hindi natin sa AC. 14.1 volt AC. Okay, AC yan. Salpak natin dito sa ating, kahit magkabaliktad yung output, walang problema, AC yan. Salpak natin dito. Gumana na. Gamit lang tayo ng automatic tester para kung saan na siyang maglilipat sa AC at sa DC. Tataob ko lang to. Ito yung AC natin. 13.56 volt AC. Ito yung DC natin. Itong sinasabi kong paan ng capacitor. 15.69 15.6 volt DC. So, na-convert na ng rectifier. Ito yung regulated DC supply. So, ito yung negative. Itong linya na to. Ito yung positive. Okay. 5 volt regulator pala yun. Hindi pala yun 12 volt regulator. Okay. So, 12 volt ang input. 15.7 volt. 5 volt ang output. Okay. Kala ko 12 volt regulator. So, ito pala ay para sa logic niya o sa microcontroller niya. Patayin ko muna. Ngayon, lagyan natin ng load na 220 volt na ilaw. Ito ang gagamitin natin. Itong mga wire na to ang gagamitin natin. So, ang gagamitin lang natin, black
tsaka brown. Black. Yung green, hindi natin gagamitin. Pero for safety purpose, kung hindi nyo kung fix talaga yung ano nyo, pwede nang putulin yun dyan. O kapares ng ginawa ko, nilagyan ko siya ng tape sa dulo. Kasi magkakaroon ng kuryente to. So 220 volt ang kukontrolin natin. Siguraduhin natin patay ang ating supply. Isang relay lang muna ang gagamitin natin. So itong brown na to, o itong black na to, lalagay natin sa pagkalagpas ng fuse. So ito ay 220 volt. Itong black na wire na to, dito tayo sa dumaan sa fuse. Okay. Yan. Rekta lang siya doon. So may fuse, outlet, fuse. Papunta sa transformer tsaka sa common ng relay, black. Tapos yung brown niya ay pupunta sa isang wire ng boilya natin o yung ilaw natin o yung load natin. Okay. Okay. Tapos itong isang wire ng ilaw natin o ng boilya o ng load natin ay isasama natin dito sa isang plug o sa isang linya ng saksakan natin. Ayan, i-wire ko na siya. Winire ko lang ng ganito. Isang relay lang ginamit ko. Tanggal ko muna yung wire ng isang relay. 220 volt to na bombilya. Subukan natin. Piso. On ko muna ang supply. Okay. Kumukurap. Okay, sa unang on lang yon. Hulugan natin. Nagbilang tayo. Kaya natin matapos. Yan, namatay na. So, ito lang yung wiring diagram na ginamit natin. So, gumawa ko ng wiring diagram. Ganito lang siya kasimple. So, meron tayong fuse. Punta sa transformer. Sa linya ng paa. Tapos yung isa pumunta sa common ng relay. O yung kulay black. Tapos yung brown, yung normally open ng relay, pumunta sa load o ilaw. O kung ano mang pinapailaw natin. Tapos diretso lang yung isang wire niya doon. So, kung mapapansin nyo, ito ay, kung buhay ito, yung normally closed na kulay green ay palaging buhay yun. Kung patay itong, kung walang naghulog, kung patay yung relay natin. Kaya yung green na wire nilagyan ko ng tape. Pero kung permanent to, hindi naman natin gagamit yan. Putulin na natin doon. Okay? So, yan lang yung simpleng diagram. Siyempre, mas maganda, dalawang relay gamitin natin. Ganyan lang, ipaparallel lang natin. Okay? Ganun lang. Maglalagay na lang ako ng link sa video description kung gusto nyo ng diagram na to. Ngayon, paano kung mas matataas na load kaparehas ng request ni sir na parang spotlight para sa covered court o sa basketball court? Pwede rin yung iba, nakikita natin yung car wash machine. So, di motor yun, hindi ubra yung mga relay dyan. Tapos yung spotlight, pwedeng malakas, lalo kung mga lumang ilaw pa, kapares ito incandescent. Mga 500 watts to 1,000 watts yan. Pero kung LED na, mas maganda pa rin. Gamitan natin ng contactor. So ngayon, set up ko muna, tapos papaliwanag ko na lang. Ito palang coil slot natin ay hindi natanggap ng hulog pag walang power. Okay, so napansin ko lang. Ngayon, napalitan ko na siya ng magnetic contactor. So, ganito lang ang gagawin nating wiring. Tinanggal ko yung ilaw. Nilagay ko sa coil ng magnetic contactor na 220 volts. Lagyan natin ang power. Pumalo saglit. Hulugan natin ang piso. Yun. Marugong ng konti. Nakita nyo bumaba yun. So, nagko-contact lang siya. So, ganito lang yung wiring diagram natin. Tanggal ko lang ilaw. So, dating wiring natin ilaw. Nilagay ko siya dyan. Tapos, kapares na request natin yung ilaw ng basketball court. Halimbawa, to. 6 na ilaw to na spotlight. So, typically, ganito lang yung wiring yan. Breaker, tapos mga ilaw.
o merong switch. Sabi natin mga 500 watts yan. So medyo mataas na, mamamatay na siya. Ating contactor, bukitaw na. So ganyan lang yung typical na wiring. So ito yung winner natin. Ito yung sa covered court na ilaw. Ang gagawin natin, simple lang. So siya lang yung magko-control. Ikakat lang natin yung supply. Tapos papunta na dun sa kukontrol natin. So parang point slot, kukontrolin yung relay. Yung relay, kukontrolin yung contactor. Yung contactor, kukontrolin yung malalaking load. So ganun lang kasimple. So nga pala, tong plug na to, pwede syempre dito rin magkasama. Ito yung para sa high wattage ng mga load. Okay. So kahit yung nakikita nating pressure washer ay pwede yan. Yung 5 piso car wash, ganyan. So pwede rin naman. Okay. So, kahit saksakan lang yung naka-output dito. Kapag nailagay natin sa conlat yan, gaganda na yan. Okay. Dito sa sample natin, meron tayong 6 na spotlight. Kung tigpa 500 watts yan, so times 6 lang, meron tayong 3,000 watts. So gagamitan lang natin ng Ohm's law. Meron tayong video para dyan. I-divide lang natin siya sa voltage. O sabihin natin 220 volts, makakuha tayo ng 13.6 amps. Okay, so 13.6 amps. Titingnan natin yung contactor natin kung kaya niya. Sa example natin, contactor kaya niya ng hanggang 27 ampere. So, yan pa yun sa 500 watts na load. So, depende sa load yung contactor natin. So, depende sa load yung magnetic contactor natin. Mas malaki, mas maganda. Pwede rin yung malalaking relay kung hindi naman ganun kalalaki yung load. Okay? So, ngayon, wire natin to. Maglalagay lang ako ng panibagong plug. Tapos, yung isang ilaw na lang ulit natin ang ikakabit natin. Okay, so sa sample natin, nilagay ko lang yung ilaw dito sa baba ng contactor. Kapares nung nasa diagram. Tapos yung isang plug ay dito sa ibabaw. So kung nalilito kayo sa magnetic contactor, meron tayong tutorial para sa mga basic ng contactor. Okay, saksak ko lang to. Okay, nakasaksak na tayo. Lagyan natin ng power. Umurap. Okay lang yan. Lagyan natin ng barya. 5 piso. So ayan. Kaya nang mag-control ng mga high power na load kapares nung nasa diagram natin. So maglalagay na lang ako ng link sa video description para sa diagram, sa mga materials na ginamit natin kagaya ng coin slot tsaka tong timer. Allen timer tsaka Allen coin slot yan. Okay, universal coin slot. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat.